May mga lugar sa lalawigan ng Isabela na tila napakalayo sa mata ng hustisya. Mga baryo na kung saan ang batas ay hindi nakasulat sa mga libro ng gobyerno, kundi dikta ng iisang tao lamang. Noong Setyembre 15, 2018, sa isang tahimik at liblib na baryo sa lalawigang ito, ang katahimikan ng gabi ay hindi tanda ng kapayapaan. Ito ay tanda ng takot. May mga lihim na baon sa ilalim ng basang lupa at may mga sigaw na kailanman ay hindi narinig ng mundo. Imagine nyo ang isang lugar kung saan ang tao na dapat mong takbuhan kapag ikaw ay nangangailangan ng tulong, siya mismong magiging dahilan ng iyong pagkawasak. Si Kapitan Edgar, 40 years old, noong taong iyon, ay hindi lamang isang punong barangay. Sa mata ng maraming ordinaryong mamamayan, siya ang kinatatakutang hari ng baryo. Ang kanyang salita ay batas. Ang kanyang naisin ay dapat matupad. Walang sino man ang nangangahas na humarang sa kanyang daan dahil ang sino mang sumubok ay nawawalan ng boses o mas malala pa, nawawalan ng kabuhayan. Ngunit sa kabilang banda ng kwentong ito, may isang simpleng pamilya na ang tanging hangarin lamang ay mabuhay ng marangal. Si Ryan Flores, 50 years old na magsasaka, kasama ang kanyang kabiyak na si Donna Flores. Ang buong buhay ng mag-asawang ito ay nakatali sa isang ektaryang lupain na kanilang pinalago sa loob ng ilang dekada sa gitna ng Isabela. Sa bawat patak ng pawis ni Ryan sa ilalim na nakapapasong init ng araw, doon nagmumula ang bawat butil ng kanin na kanilang kinakain. Ang lupang iyon ang kanilang buhay. Wala silang ibang natutunang hanap buhay kundi ang magtanim, mag-ani at kumapit sa lupaing ipinamana pa sa kanila ng kanilang mga ninuno. Walang karangyaang pangarap si Ryan at si Donna. Ang tanging panalangin lang nila gabi-gabi ay ang manatiling ligtas ang kanilang munting sakahan. Ngunit ano ang gagawin mo kapag ang mismong taong may hawak ng kapangyarihan sa inyong lugar ang nagdesisyong ang sa iyo ay dapat maging kanya? Nagsimula ang lahat sa isang malamig na tingin noong Nobyembre 2017. Pumasok ang kasakiman sa puso ni Edgar. Tiningnan niya ang maunlad at mabuhay na isang ektaryang lupa ni Ryan. Sa paningin ng kapitan, hindi ito simpleng bukid ng isang dukhang magsasaka. Ito ay isang kayamanang dapat ay nasa ilalim ng kanyang pangalan. Gamit ang kanyang posisyon, sinimulan ni Edgar ang isang plano na sisira sa buhay ng mag-asawa. Sinabi ng kapitan sa buong nayon na ang lupang iyon ay pagmamay-ari talaga ng kanyang pamilya at inangkin lamang daw ito ng walang pahintulot. Ang kasakiman ay mabilis na lumago at ang kapangyarihan ay naging matalas na sandata. Dito nagsimula ang isang madilim na kwento ng pang-aagaw, pang-aabuso at isang duguang paghihiganti na mag-iiwan na malalim na sugat sa kasaysayan ng probinsya. Hindi nag-atubili si Edgar na gamitin ang bawat impluwensya na mayroon siya. Enero 10, 2018, nang magsimula siya sa mga salita hanggang sa naging lantaran na ang kanyang pagbabanta kay Ryan at Donna. Pumasok ang kapitan sa mismong ektarya ng lupa at naglagay ng mga bakod ng walang pahintulot. Noong subukan pakiusapan ni Ryan ang kapitan, ang tanging natanggap na matandang magsasaka ay ang malamig na tawa at pang-insulto mula sa opisyal. Sinabi ni Edgar na wala siyang laban dahil siya ay isang mahirap at walang pinag-aralan lamang. Para kay Donna, ang bawat araw ay naging punong-puno ng takot. Hindi na sila makatulog ng maayos dahil sa patuloy na pag-ikot ng mga tauhan ng kapitan sa paligid ng kanilang kubo. Dahil sa walang ibang mapagpilian, noong Marso 2018 ay nagdesisyon si Ryan na dalhin ang laban sa legal na proseso. Ngunit ang katarungan para sa isang mahirap sa lalawigan ay napakamahal at napakabagal. Upang makakuha ng pera para sa abogado at sa mga bayarin sa korte sa probinsya ng Isabela, ginawa ni Ryan ang pinakamasakit na sakripisyo sa kanyang buhay bilang magsasaka. Isinakripisyo at ibinenta niya ang kanyang nag-iisang kalabaw.
Ang kalabaw na iyon ay hindi lamang basta alagang hayop para sa kanya. Ito ang kanyang pangunahing katuwang sa pag-aararo at ang simbolo ng kanyang pagsusumikap. Nang mawala ang kalabaw, tila nawalan na rin ng kalahating pakpak ang kanyang sakahan. Sa bawat piso na nakuha mula sa pagbebenta ng kalabaw, itinaya ito ng mag-asawa sa paniniwalang kakampi sa kanila ang katotohanan. Ngunit hindi naging madali ang laban sa korte. Ginamit ni Edgar ang kanyang pera, koneksyon at kapangyarihan upang baluktutin ang katotohanan. Naglabas ang kapitan ng mga pekeng dokumento at kumuha ng mga bayarang saksi na sumumpa sa harap ng hukom na ang kapitan daw ang tunay na may-ari ng lupa. Samantalang si Ryan, na nawalan na ng pera at wala nang maipambayad sa maayos na legal na tulong, ay unti-unting naipit sa sulok. Ang bawat pagdinig sa korte mula Abril hanggang Agosto ng taong iyon ay naging isang bangungot para sa matanda. Nakikita niya kung paano siya pinagtatawanan ng kampo ng kapitan, habang ang kanyang buhay ay unti-unting nawawasak. Ang isang hektaryang lupa na tanging pinagmumula ng pagkain ng mag-asawa ay dahan-dahang napupunta sa kamay ng isang masalimuot at abusadong pinuno. Nang dumating ang Setyembre 14, 2018, ang araw ng hatol, ang hindi inaasahang bangungot ay naging katotohanan. Natalo sa kaso ang matandang si Ryan. Idineklara ng korte na ang lupa ay opisyal ng pagmamay-ari ni Edgar. Ang desisyong ito ang sumira sa huling natitirang pag-asa ng matanda. Wala na siyang kalabaw, wala na siyang pera, at ngayon wala na rin siyang lupa. Ang 50 taong gulang na magsasaka ay umuwing bagsak ang balikat, habang si Edgar ay nagdiriwang kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kawalan ng hustisya ay nag-iwan ng isang napakadilim na puwang sa puso ng matandang magsasaka. Isang puwang na mabilis na napuno ng galit at pagnanais ng sariling katarungan. Nang matalo sa kaso noong Setyembre 14, ang buhay ni Ryan ay tuluyan ng nawalan ng direksyon. Ang matandang magsasaka, na kilala noong tahimik at matyaga sa trabaho, ay naging tulala at puno ng galit. Sa gabi ng Setyembre 15, 2018, humigit kumulang 8:00 ng gabi, pumasok siya sa isang maliit na tindahan sa kanto at nagsimulang uminom ng alak. Sa bawat tagay na matigas na alak na pumapasok sa kanyang lalamunan, lalo nag-aalab ang galit sa kanyang dibdib. Habang nalalasing si Ryan, naalala niya ang bawat insulto ni Edgar, ang pagkawala ng kanyang nag-iisang kalabaw, at ang pag-iyak ng kanyang asawang si Donna. Ang alak ay hindi nagdulot ng paglimot. Sa halip, ito ang naglabas sa pinakamadilim na plano na matagal na palang nakatago sa kanyang isip. Ang hindi alam ng karamihan sa nayon, nakaplano na pala ang lahat sakaling matalo siya sa kaso sa lupa. Alam ni Ryan na kapag talo siya sa batas ng tao, gagamitin niya ang sarili niyang batas. Dahil sa wala na siyang pera at nabenta na ang kanyang huling pag-aari, naramdaman ng matanda na wala na siyang anumang natitirang dahilan para mabuhay pa ng may takot. Bitbit ang isang mahaba at napakatalas na itak, ang mismong kasangkapang ginagamit niya noon sa paglinang ng lupang inagaw sa kanya. Lumabas siya mula sa tindahan. Ang kanyang lakad ay patungo sa madilim at sunod-sunod na puno ng buho sa gilid ng daan, kung saan palaging dumadaan si Edgar tuwing pauwi sa kanyang bahay. Malamig ang hangin sa lalawigan ng Isabela at walang ibang tunog sa kalsada kundi ang huni ng mga kuliglig. Nagtago si Ryan sa ilalim ng matataas na damuhan at ng mga punong kahoy. Hawak ang itak sa kanyang nanginginig ngunit madiing mga kamay. Naghintay ang 50 taong gulang na magsasaka. Ang kanyang mata ay nakatitig lamang sa malayo, naghihintay sa liwanag ng motorsiklo ng kapitan. Ang galit na matagal nang kinimkim ay naging isang malamig na pagnanais na pumatay. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung ano ang mangyayari pagkatapos ng gabing iyon. Ang tanging nasa isip lang niya ay ang singilin ng taong kumatay sa kanyang dignidad at kumuha ng kanyang kinabukasan. Nang sumapit ang 10:00 ng gabi, narinig ang umuungol na makina ng motorsiklo mula sa kalayuan. Si Edgar ay pauwi na mula sa kanyang pakikipag-inuman at pagdiriwang ng kanyang tagumpay sa korte.
Walang pag-aalinlangan ng kapitan na may naghihintay sa kanya sa gitna ng kadiliman. Nang makarating ang motorsiklo sa tapat ng pinagtataguan ni Ryan, mabilis na lumabas ang matandang magsasaka mula sa sahig ng kadiliman. Sa isang iglap, sumalakay siya. Biglang tinambangan ng matanda ang kapitan. Bago pa man makareaksyon o makahingi ng tulong si Edgar, ginamit ni Ryan ang kanyang itak at pinagtataga ang kapitan ng paulit-ulit nang walang awa. Ang katahimikan ng gabi noong Setyembre 15 ay nawasak ng mga sigaw na matinding sakit at takot. Si Edgar, na dating makapangyarihan at kinatatakutan ng lahat sa kanilang bayan sa Isabela, ay napabagsak sa basang kalsada mula sa kanyang motorsiklo. Walang nagawa ang kanyang impluwensya o ang kanyang pera upang iligtas siya sa galit ng isang lalaking nawalan ng lahat. Patuloy ang pagbagsak ng itak ni Ryan. Ang bawat taga ay may bitbit na galit para sa inagaw na ektaryang lupa, para sa ibinentang kalabaw, at para sa mga luhang iniluha ni Donna. Ang dugo ng kapitan ay kumalat sa tuyong lupa na matagal niyang pinag-interesan. Nang tumigil ang paggalaw ng katawan ni Edgar, tumigil din si Ryan. Ang hangin ay napuno ng amoy ng kalawang at dugo. Ang matandang magsasaka ay nakatayo sa gitna ng madilim na kalsada. Hinihingal habang hawak ang dugo ang itak. Ang epekto ng alak ay unti-unting nawala at napalitan ng malamig na katotohanan ng kanyang ginawa. Nakahandusay sa kanyang harapan ang punong barangay ng kanilang nayon. Wala ng buhay at puno ng malalalim na sugat. Sa sandaling iyon, na-realize ni Ryan na ang kanyang paghihiganti ay hindi nagbalik ng kanyang lupa, kundi tuluyan lamang nitong winasak ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nabalot ng takot ang matanda. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kadiliman ng gubat habang iniwan ng dugo ang bangkay ni Edgar sa tabing kalsada, kasama ang umiikot pa ring gulong na motorsiklo. Tumakbo si Ryan pauwi sa kanyang kubo kung saan naghihintay ang kanyang asawang si Donna. Nang makita ni Donna ang kanyang asawa na duguan ng mga kamay at damit at hawak ang duguang itak, agad na napaiyak ang babae. Alam na niya ang nangyari nang walang sinasabi ang kanyang kabiyak. Walang maraming salita. Sinabihan ni Ryan ang kanyang asawa na kailangan na niyang lumayo dahil siguradong hahanapin siya ng mga mamamatay tao at ng pulisya. Mabilis na nag-impake ng ilang gamit si Ryan at tumakas patungo sa kabundukan ng Sierra Madre bago pa man sumikat ang araw ng Setyembre 16, 2018. Iniwan niya ang kanyang asawa na si Donna na umiiyak sa gitna ng nawasak na tahanan. Samantalang bago pa man sumikat ang araw, bandang alas 5 ng umaga, isang dumaang magsasaka ang nakakita sa bangkay ni Edgar. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Ang balitang pinatay ang kinatatakutan tao sa lugar ay nagdulot ng matinding gulat at takot sa mga residente. Ang lugar na dating tahimik ay napuno ng mga sirena ng pulis at ang investigasyon sa pinakamadilim na krimen sa kasaysayan ng barangay ay opisyal nang nagsimula. Nang umagang iyon na Setyembre 16, 2018, dumating ang mga elemento ng lokal na pulisya ng Isabela upang suriin ang crime scene kung saan natagpuan ang bangkay ni Edgar. Ang lugar ay pinordo ng dilaw na tape habang ang mga investigador ay kumuha ng mga ebidensya. Malalalim na sugat mula sa matalas na patalim ang natamo ng kapitan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na nagpapatunay na ang pagpatay ay ginawa ng may matinding galit at premeditasyon. Sa tabi ng bangkay, natagpuan din ng mga pulis ang ilang patak ng dugo na hindi sa biktima, pati na rin ang mga bakas ng paa na patungo sa kabundukan. Hindi naging mahirap para sa mga otoridad na makahanap ng pangunahing sospek sa krimeng ito. Dahil sa matinding away sa lupa na pampubliko at katatapos lang sa korte, ang pangalan agad ni Ryan ang lumabas sa labi ng mga tao sa baryo. Nagtungo ang mga investigador sa bahay nito upang questionin ang kanyang asawang si Donna. Sa harap ng mga pulis, hindi na nagawang magsinungaling ni Donna. Habang lumuluha, naikwento niya ang lahat ng pang-aabuso na ginawa ni Edgar sa kanilang pamilya. Ang pag-agaw sa kanilang 1 ektaryang lupa, ang pagbenta sa kanilang nag-iisang kalabaw, at ang kawalan ng katarungan sa korte. Inamin din ng asawa na umuwi si Ryan na duguan bago ito tuluyan tumakas patungo sa bundok.
Nagsagawa ng malawakang manhunt operation ng mga pulis kasama ang ilang barangay tanod upang hanapin si Ryan. Sinuyod nila ang kagubatan at mga karatig baryo. Ngunit ang matandang magsasaka na 50 taong gulang na at gutom, pagod at gulong-gulo ang isip ay hindi na rin nakalayo na matagal. Walang pagkain, walang pera at dala ang mabigat na konsensya ng pagpatay ng tao. Na-realize niya na wala na siyang pupuntahan. Ang kanyang pagtatago ay pampalipas oras lamang sa isang nakatakdang katapusan. Pagkalipas ng 3 araw ng pagtatago sa mabundok na bahagi, noong Setyembre 19, 2018, nagdesisyon na matanda na tapusin na ang kanyang pagtakas. Bumaba si Ryan mula sa bundok at direktang naglakad patungo sa himpilan ng pulisya upang kusang sumuko. Nang makita ng mga pulis ang matanda, pumasok ito nang walang anumang laban. Sa kanyang affidavit at pahayag sa media, inamin niya ang buong krimen. Sinabi niya ng buong katapatan na pinagtatatagan niya si Edgar gamit ang itak dahil sa matinding galit at kawalan ng katarungan. Kanyang inamin na nakaplano na ang lahat sakaling matalo siya sa kaso dahil sa pakiramdam niya ay inalisan siya ng dignidad at karapatang mabuhay na maayos. Ang matandang magsasaka ay formal na kinasuhan ng murder at agad na ikinulong nang walang piyansa. Ang trahedyang ito noong taong 2018 sa pagitan ni Ryan at Edgar ay nag-iwan ng isang napakalalim at napakadilim na aral sa lipunan. Isa itong kwento kung saan walang totoong nanalo at ang lahat ay natalo. Si Edgar, sa kabila ng kanyang pera, kapangyarihan at matagumpay na pangaagaw ng 1 ektaryang lupa sa tulong ng baluktot na sistema, ay nagwakas ang buhay sa isang madilim at duguang kalsada sa probinsya ng Isabela. Ang kanyang kasakiman ay hindi niya nadala sa hukay. Ang kanyang posisyon bilang punong barangay na dapat sana ay ginamit niya upang protektahan ang mahihirap ay naging mismong dahilan ng kanyang sariling kamatayan. Sa kabilang banda, si Ryan ay nagdurusa na ngayon sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Ang kanyang buhay bilang isang malayang magsasaka ay tuluyan nang natapos. Nawala sa kanya ang kanyang pinalagong lupa, nabenta ang kanyang huling kalabaw, at ngayon ay iniwan niyang nag-iisa at nagdurusa ang kanyang asawang si Donna. Ang paghihiganti na inakala niya ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan o hustisya ay lalo lamang naglubog sa kanya sa walang hanggang dusa. Ang itak na ginamit niya sa pagitan ng galit at alak ay naging simbolo ng isang desisyong hindi na kailanman mababago ng panahon. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng isang napakasakit na katotohanan tungkol sa estado ng hustisya sa ilang malalayong bahagi ng ating bansa. Kapag ang mga taong nasa kapangyarihan tulad ni Edgar ay patuloy na nang aabuso ng kanilang katungkulan, at kapag ang legal na sistema ay nagiging marot para sa mga mahirap na katulad ni Ryan, ang galit ay dumadaloy sa mga ugat ng lipunan. Kapag naramdaman ng isang tao na wala na siyang maaasahang proteksyon mula sa batas, doon pumasok ang matinding kaisipan na humawak ng sariling patalim. Ngunit ang violence ay hindi kailanman nagiging sagot dahil ang katapat nito ay palaging higit na pagkawasak. Habang nagtatapos ang kwentong ito, may iwan sa ating mga isipan ng tanong, ilan pa kayang tulad ni Ryan ang kasalukuyan nagtitimpi sa gitna ng pang-aabuso ng mga tulad ni Edgar? At hanggang kailan kaya mananatiling pipi ang katarungan para sa mga taong walang ibang hawak kundi ang kanilang honesty at pagsusumikap? Ang gabi sa baryo ay mananatiling malamig at ang lupaing iyon sa Isabela ay magiging isang paalala na sa bawat patak ng dugong ibinuhos ng galit, ang nawawasak ay hindi lamang ang buhay ng tao, kundi ang mismong kaluluwa ng ating lipunan. Mag-iwan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang totoong kwento ng krimen.